paano mamumuhay na matiwasay yung inyong mga kliyente? Diba? Akala ko ba tumutulong kayo? Pagtulong ba yung gano'n? Diba? Ang ganda ng mga advertisement nyo eh. Tutulong. Tapos ano ginagawa nyo? Tinotorture nyo yung isip ng kliyente ninyo. Hindi tuloy makapaghanap buhay na maayos. Hindi makapamuhay na maayos. Kayo nang kayo iniisip. O diba? Tama ba yon? May nagtanong sa akin, Boss Ray, isa po ako sa mga subscriber nyo at malaki po ang naitulong ng mga vlog nyo about sa mga olas. Boss Ray, para lang po sa kaliwanagan, may trabaho po ako at kailangan ko po mag-renew ng NBI at PNP Police Clearance. Hindi po ba makakaapekto dahil may OLA din ako na hindi ko pa nababayaran? Since gaya po ng sinabi nyo, civil case at hindi po criminal case. Boss Ray, sana po mapansin nyo po ang katanungan ko po. Dahil isa din po talaga sa OLA victim. Maraming salamat po, Boss Ray. Sana maliwanagan po, hindi lang po sa akin, kundi sa mga OLA victim na may trabaho at kailangan kumuha at mag-renew ng mga clearances. Alright, napaka-agandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa inyong pagpapadala. No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin siya. Ang inyong katanungan is, bago pala natin sagutin, maraming salamat po, no, sa inyong panonood sa aking mga videos, and I hope nasasagot ko po, no, yung inyong mga katanungan. No. Pipilitin ho natin na gumawa ng mga content, no, na naayon po, no, dun sa inyong mga katanungan at hinanaing, no, dito sa mga abusadong online lending apps na to, no. Ito, sagutin ho natin dyan, no. Ang sabi nyo po is meron kayong trabaho and kailangan nyo mag-renew ng NBI tsaka ng PNP Police Clearance, and tinatanong nyo po kung makakaapekto po ba yung pong hindi pa nyo nababayaran, no, na utang or nahiram sa mga online lending apps. Okay. Ganito po yan, no? Iano ko muna, ihalimbawa ko muna is yung nangyari sa akin before, no? Pagka kumukuha po ako ng NBI clearance, no? Dati ho kasi nagkahit din ho ako, no? So ngayon, ang naging instruction nga po sa akin is antayin muna, no, yung magiging resulta, tapos bibigyan ho ako ng feedback. So after 5 days po, bumalik ako doon. So sabi, pumunta na raw ako sa main office para daw ako ay ma-interview. So ginawa ko po, pumunta ako para ma-interview ako, no? At nung nandun ako, tinanong ako kung meron daw bang kaso, ganito, ganyan. Sabi ko, wala naman ako natatandaan na nilabag kong batas, no? So may chinek ko sila, wala naman ho. Kumbaga, inano lang na, ito ho kasing hit, no, meron ho kayo nakapangalan, no, na merong lalabag sa batas, no. So kaya chinecheck po nila, no, para sa inyo rin naman ho ito, no, para po kumbaga sa darating na pagkuha nyo ulit ng NBI or PNP Police Clearance, no, wala na ho siya, hindi na ho pa ulit-ulit na umehit. Ang gawin nyo ho, makipag-ugnayan ho kayo sa NBI, no. Kung alam nyo naman ho na wala naman kayong nilabag na batas, no, wala ho kayong dapat ikatakot. Ano po? Tapos, ang pinakamainam ho niyan is, kung meron kayong mga dalhin nyo ho yung mga, documentations nyo, iba-iba nyo pang mga ID, kung meron na kayong police clearance na nakuha, o di dalhin nyo rin ho siya, no. Magandang katibayan din ho kasi yun, no. Ito ho, ayon ho sa aking opinion, no, hindi ko kasi ako abogado. At base ho ito doon sa experience ko dati nung kumuha ako ng NBI clearance. So yun lang naman ho yung ginawa sa akin. Then nakuha ko rin naman ho, wala naman ho naging problema. Ano po? Tapos ang tanong nyo rin po is, makakaapekto ba yung hindi nyo palang po pagkakabayad dito sa mga busadong online lending apps na to, no? Kagaya ho ng sinabi ko at nalagay din naman ho dun sa ninyo is, usaping civil po ito no? Wala pong warrant ang small claims court, no, pagka ho
Kung magpa-file man ho sila, kung magsasampa man sila. Kaya lang nga ho, kagaya ho ng paulit-ulit kong sinasabi, sila ho ang unang lumabag. No? Kaya ho, hindi sila pupunta o tutungtong sa korte. Kasi mababaliktad ho sila eh. Napakarami ho nilang nilabag. Yun lang ho interest. No? Tapos ho, yung Privacy Act ho natin. Di po ba? Hindi ho nila, kumbaga, nilabag ho nila yun. Tapos, pagka yung hindi kayo nakapaghulog, ayan na, yung sinasalbahin na kayo. No? Kung ano-ano na ho sinasabi, nangaharas na, di ba? Yung prohibition on fair debt collection, binilabag din ho nila, di ba? Napakarami ho nilang nilabag. So, hindi ho sila mag-aaksaya ng panahon, no? Para ho pumunta sa korte at alam nila man mababaligtad sila. Di ba? Tsaka hindi ko maintindihan itong mga abusadong online lending apps na to, no? Kung bakit ganun sila makipag-usap sa kliyente, no? Samantalang apakadali hong maningil. Hindi nyo kailangan doon sa mga abusadong online lending apps, hindi nyo kailangan manakot ng tao para kayo makapaningil. At tingnan nyo ang nangyayari sa inyo. Di ba? May nagbabayad pa ba sa inyo? Wala na. Kasi kalat na ho sa social media yung inyong ginagawang mga pagpabalasubas o pangwawalang hiya sa mga kliyente po ninyo. Di ba? Huwag ho ganun, no? Kasi tingnan nyo ha, kung kayo maayos makipag-usap, no? Tinusunod nyo ho kung ano man ho yung nasa batas natin, no? Kaya nga ho, kaya nga ho ni-regulate ng SEC, no, ang mga lending companies, no? Tsaka yung ibang mga financing companies, no? Para ho kumbaga masunod ho yung kung ano man yung pinag-uutos ng batas, no? Ni-regulate nga ho eh. Tapos kayo naman, lahat ho ng ng inilabas na batas tsaka memorandum, sinaway ninyo. Di ho ba? Kasi malalakas ang loob nyo dahil di umano ho, no? Eh kayo ay wala naman dito sa sa Pilipinas. Di ba? Sino ang nahihirapan? Yung inyong mga empleyado. Pero yun yung pagka na-raid, ano mangyayari? Mahuhuli sila. Sino magpapiyansa? Sila rin. Di ba? Napakahirap naman nung ganung sistema. Di ba? Samantalong kayo may kasalanan yan. Kasi kung hindi nyo naman inutos yan, hindi naman susundin ng mga empleyado nyo yan eh. Di ba? Kayo naman ng mga managers dito sa Pilipinas, bakit naman sunod kayo ng sunod? 'Di ba? Manager kayong naturingan. Tapos ganyan kayo. 'Di ba? O di isa rin kayo sa nagsusulsol sa mga may-ari na 'yan, 'di ba? Managers kayo eh. O 'di ba? Dapat isa kayo sa mga sa mga nagtatama niyan. Saka hindi basta-basta dapat nagtatayo ng mga lending o kung anong gusto nyong itayo na negosyo kung may pera kayo. Pag-isipan nyo maigi. Di ba? Lalayo na ho tayo, napagalitan ko. Hindi kaya ho kasi ako yung ganito ang nararamdaman dun sa mga ganyang klaseng mga abusadong online lending apps. Kasi natatypecast ho kasi kaming mga maniningil and even ho yung matitinong mga lending companies, financing companies, saka bangko. Di ba? Akala ho nung ibang mga tao, pagka yung nagpapautang, ganun maningil. Hindi ho ganun, no? Huwag niyo itatypecast na lahat na lang ng maniningil, lahat na lang ng lending companies, financing companies, saka bangko, ganun yung ginagawa. Hindi ho. No? Hindi ho lahat ng kaya sa totoo lang ho, ako ho, buwisit na buwisit dyan sa mga yan. Unang-una ho ako nabuwisit. Kasi nga ho, masyado nilang pinadali ang pagpapautang. Nawala na ho yung proseso eh. Yung tamang proseso. Dapat ho yan. After application, meron ho yung credit investigation, verification. Gagawa ho ng decision. No? Tapos, tsaka pa lang siya i-inform yung kliyente regarding dun sa approval. Wala ho eh. Basta after application, pupunta na agad dun sa sa papautangin na agad. Basta nalaman yung kanilang cellphone number is connected sa e-wallet, padadala na kagad yan. Nawawala ho yung essence ng tamang pagpapautang eh. May proseso ho yan. May 5 C's of credit po yan.
wala na ho sila, wala na, hindi na susunod yun. Oh, di ba? Kaya ho ako naiinis eh. Di ba? Tapos kagaya niyan. Ang mentalidad ng mga kliyente nila. Pagka sila may hindi pa nababayaran, takot na takot tuloy kumuha ng NBI, ng police clearance, no? Napaparanoid, alam niyo ho ba 'yun? Oh. Tumaas ho ang insidente o tumaas yung nagkaroon na anxiety at depression. Oh. Nakita niyo yung pinagagawa niyo? 'Di ba? Hindi naman dati naman ho ba't kayo magkakaroon ng anxiety at depression? O, pagka talagang malaking-malaki lang ang problema mo, iyan dahil sa sa hindi pa lang ho nababayarang utang. Napakasimple yung solusyon, yan, gawa ng solusyon. Kayo, pinalalaki ninyo. Diba? Tama ba yun? O, hindi pa lang nakabayad. Mamumurahin mo na, gagalitan mo, tatakutin mo na, kung sino-sino natatawagan mo. Diba? Wala sa libro ng paniningil yun eh. So, doon ako nabubisit, doon ako naiinis na gawain ng mga abusadong online lending apps. Diba? O kagaya niyan, no? Yung kliyente ninyo. Takot na tuloy na magkaroon sila ng hit. Hindi naman, wala namang kinalaman ho yung hit, no? Sa NBI or sa PNP. Doon sa hindi pa lang ho nababayaran. Hindi pa lang ho nababayaran. Diba? No, ganun lang ginawa nyo. No. Yung mental torture na ginawa nyo sa mga kliyente ninyo. Oh, yung pinasok nyong takot, 'di ba? Hindi naman ho dapat ganyan eh. Oh, kasarap-sarap kong mabuhay nang wala kang isipin. Kayo, ano ginawa ninyo? Oh, lahat ng pananakot ginawa ninyo. Instant ho yung mga tao po namumuhay ng matiwasay, ng walang iniisip. Kayo hindi eh. Di ba? Talagang gusto nyo, pagka may utang sa inyo, laging kayo iniisip. Oh. Di ba? Gusto nyo tali sa inyo. Lagi nyo tinotorture ang kaisipan. Oh. Di ba? Yun ang gusto nyo mangyari. Kasi, kayo eh, kung hindi kayo tamad, no? Masyado kayo mainipin. Oh. Totoo yan, tamad kayo at mainipin. Hindi naman kasi ganyan ang tamang ang pagpapautang tsaka paniningil eh. Oh. 'Di ba? For example, ako nang hiram sa inyo, hindi pa ako nakakabayad. Oh. Ano gagawin niyo? Tatakutin niyo ako, 'di ba? Kung ano na sasabihin ninyo. Instead ako namumuhay ako na maayos. Sige, may nahiram ako sa iyo, hindi pala ako nakakabayad. Ano gagawin ko? Lahat na lang ng gagawin ko, ikaw ang iisipin ko. Oh. Paano mamumuhay na matiwasay yung inyong mga kliyente? Diba? Akala ko ba tumutulong kayo? Pagtulong ba yung gano'n? Diba? Ang ganda ng mga advertisement nyo eh. Tutulong. Tapos ano ginagawa nyo? Tinotorture nyo yung isip ng kliyente ninyo. Hindi tuloy makapaghanap buhay na maayos. Hindi makapamuhay na maayos. Kayo nang kayo iniisip. O diba? Tama ba yon? Puro kayo kagaguhan eh. Tigil nyo na ho yan. No, tsaka pagka kayo tinanggalan na kayo ng ordinary book na yung inyong lisensya, tumigil na kayo. Hindi yun patuloy pa rin kayo nag-ooperate. Ang titindi ng ng kakapalan ng mukha niyo eh. 'Di ba? Yung sa nagtanong, harapin niyo po kung may hit, o di niyo ho, no, puntahan niyo. Clear niyo ho yung pangalan niyo, pero wala akong kinalaman ng diyan. Yung nahiram niyo or hindi niyo pa lang nababayaran niyo sa mga online lending apps na yan. Kalukuhan ng malaki yan. No, pag-ipunan niyo po bayaran. No, pag kagaya niyan, may trabaho naman ho kayo. Kumbaga, requirement niyo lang na mag-renew. O di pag-ipunan niyo po, bayaran niyo po. Pero huwag niyo silang babayaran ng pautay-utay, yung partial. Ipunin niyo tapos bayaran niyo siya one shot. No? Yan ho ko sa inyo, ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi pagka ho yan, pautay-utay niyo binayaran, partial, wala ho patutunguhan niya. No? Ano lang ho yan, mapupunta lang doon sa interest. O hindi ho kayo nakabayad, diba? O, meron nyo one time, tapos palit kayo ng SIM card, tapos i-secure nyo yung inyong social media. No? Huwag nyo huwag nyo hayaan na may ibang taong kumukontrol ho ng utak ninyo.
ibalik niyo yung sigla ng buhay niyo. No, gawin niyo yung kung ano yung ginagawa niyo dati. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.